Hello, hello Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for June 2025. Sa Aquarius this month, ano po inyong mga wishes, plans, and dreams na gusto mong matumbok sa buwan na ito? Gamitin mo bilang manifestation board ang aking comment section at isulat mo na dyan yung mga wishes and plans mo, mga I wish, I plan, I manifest, and let the universe hear and feel the frequency and energy of those wishes and manifestations. Isa yan sa mga paraan ng pagpag-manifest, Aquarius, yung pagsusulat ng iyong mga manifestations. Okay? So, isulat mo na. Feel free kung ano po yung mga wishes ninyo para sa buwan na ito. So Aquarius, tulad na kagawian ha, kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Aquarius yun, kaya relax ka lang. Kunin mo lang yung makaka-resonate ka talaga, makaka-relate ka by using your intuition. Malakas dapat ang intuition mo every reading natin para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa iyo ng ating spirit guides in every reading na gagawin natin, especially today. Okay, Aquarius? Aquarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong generosity and kindness po dito sa ating channel. Every time po na may reading tayo, salamat po sa hindi nyo mag-i-skip ng ads. Okay, Aquarius, ano naghihintay sa inyo ngayon June 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have 8 of Pentacles. Interesting. In the area of what you want, you have the Lover's card. Beautiful, beautiful. In the area of what you need, you have the Sun card. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Cups. In the area of your near future, you have the Moon card. Interesting. In the area of your challenge this month, Aquarius, you have the King of Cups. In the area of your fortune, you have the 7 of Pentacles. Lovely. In the area of your divine advice, meron kang 5 of Wands. In the area of your future, in the area of your outcome this month, Aquarius, you have the Ace of Cups. Wow, something new is gonna come to you this month bago ka pumasok ng July. Congratulations. Pag-usapan natin kada cards in full detail, comprehensive reading. Sagit lamang, Aquarius. But first, at the bottom of your deck, you have the Magician card. Wow. Aquarius, nasa iyo daw this month ang kalakasan, the energy, the power, and the magic para gawin yung mga bagay na gusto mong gawin this month. Already naramdaman ko na sa cards mo dito yung parang meron kang bagong gustong simulan eh. Meron kang bagong daan na gustong tahakin. And ito, sinasabi ni Spirit Guides na parang meron kang minamanifest kay God na parang, God, okay, bala ko pong gawin ito. Tinarasal ko po na ibigay nyo sa akin yung right timing, ibigay mo po sa akin yung sign, at saka bigay mo sa akin yung tamang direksyon kung doon ba talaga ako dapat pupunta. That's what I'm hearing. Meron kang minanifest na ganyan in all of your prayers. Ito mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang buwan. And ito yung confirmation para sa Aquarius ni Spirit Guides na sa iyo daw yung power talaga this month na gawin, i-accomplish yung mga bagay na gusto mo, because the Magician card is a man of imagining, praying for the things na gusto niyang mangyari from spiritual realm, and then ibababa niya sa kanyang realidad. Ibig sabihin siya yung tao na kanya i-create, gawin, buuin, tapusin, ilabas, ipamalas yung mga bagay na parang nasa isip lang niya, dinasal lang niya ngayon. Ayan na, magagawa na niya. Si Magician card din, Aquarius, sinasabi dito na alam mo, ready ka na eh, handa ka na eh. Hindi lang sa isip, hindi lang sa puso, kundi talagang skills mo, kakayanin mo to. Parang, I'm thinking, kilos na lang ang kulang from you, Aquarius. Eh. Hakbang na lang ang kulang and you will get what you want and masisimulan mo na yung mga bagay na gusto mo. So, ang ganda ng background mo, you have a very, very powerful card here telling you that you are a creator, that you are a mover, a doer, and a great achiever, especially this month. So, gawin mo na yan, Aquarius. Wala na patumpik-tumpik pa, and parang feeling ko nasa sayo ang galaw ng universe this time around, okay? Bago natin basahin ang yung reading this month, magkaroon muna tayo ng additional messages from the Divine Aquarius. Ano yung mga karagdagang mensahe na gusto ipaalam sa iyo ng ating spirit guides bilang pointers at gabay sa buhay mo this month, okay? The first, we have acceptance. I am learning to accept the things that I cannot change. So may mga bagay daw na parang i-accept mo na lang na parang okay, hindi ko na kaya to, kailangan ko na mag-move on, hindi ko na to mapipiga, hindi ko na to mapipilit, kailangan ko nang iwan. O kaya, kung may mga bagay na parang yung mga tao sa paligid mo, ito yung ugali nila, ito yung ginagawa nila, sometimes you just have to accept them as they are, and hindi mo kailangan baguhin o modify or i-magnify ang mga bagay-bagay. You just have to accept it as it is. Ganyan.
Okay? Another message you have, freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. Oh, may mga bagay ka doon na kailangan mo lang tanggapin at meron kang kalakasan to do what you want and chase the things na para sa'yo. Parang kung meron kang hindi mo na kayang asikasuhin sa isang bagay, iwan mo na yun at pumunta ka na sa iba. May kalayaan kang gawin yun this month, Aquarius, okay? Another message, you have honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. So kung may mga bagay ka talaga nakikita na, napapansin na sa buhay mo and hindi mo na kayang i-deny, kaya kailangan mo talagang maging honest at talagang yung katotohanan ng buhay at ng sarili mo, ng endeavor mo, kailangan mong harapin yon. You have to accept that honesty and the truth in your life and be free to chase new things, okay? Napakagandang reading for you. 3 pointers: honesty, katapatan, freedom, paglaya, and acceptance, pagtanggap. This June, yan ang mga bagay na kailangan mong panghawakan as your gabay and pointers this month. Okay, Aquarius? So start na tayo sa iyong reading. Ilan ang iyong major arcana? You have the Lover's card, you have the Sun card, you have the Moon card, and then you have the Magician. So nakikita ko dito 1, 2, 3, 4 major arcanas, meaning 4 powerful elements ang aandar sa buhay mo sa buwan na ito. Nakikita ko merong paglaya, may pagpili, may kaligayahan, may mga tanong, pero may aksyon. Okay? So yan yung mga pointers at saka mga elements na makukuha mo sa buwan na ito. Okay? Start na tayo sa iyong reading. At the center, you have the 8 of Pentacles. This is pertaining to your work, Aquarius. Nakikita ko dito, pertaining to your work, pertaining to your job, pertaining to your goals and pangarap and passion project. Anything, nakikita ka ng pera. Nakita ko dito na merong issue ka dito. Either you want to walk away or pagod ka na o feeling mo unfair sa trabaho na ginagawa mo ngayon, na parang lahat binibigay mo, you're doing your best, you're doing your all, pero parang hindi nag-reflect sa sweldo. O kaya your benefits hindi mo nakukuha, yung bonus wala din, o kaya parang feeling mo you're not being valued enough by your boss or by your colleagues. May bang issue or power tripping sa trabaho and you feel like hindi ka nakapag-focus sa trabaho mo and parang matagal mo nang gustong umalis, gusto mo lumipat because this job sana ay maganda sana eh. Okay ka sana sa trabahong ito pero may mga forces or may mga factors around this job na nagpapahirap sa'yo para mahalin ito at tanggapin to fully. Nakita ko sa'yo na dedicated ka naman, professional ka naman, gusto mo lang talaga magtrabaho, pero may mga tao talaga sa paligid o may mga endeavors or issues, whether sa job mismo o kaya sa pasweldo o kaya sa kung paano tinatrato ang mga employees, yung mga bagay na yun ang talaga nagpapaharang sa'yo na angkinin at mahalin ng trabahong ito. I'm seeing merong, I don't know, nararamdaman ko yung nagdadalawang isip ka na if you're gonna stay or leave pa. Tamang-tama itong tatlong card ito, acceptance, freedom, and honesty. Dapat tanggapin mo sa sarili mo kung ano yung katotohanan na meron sa endeavor mo, sa trabaho mo, na ito ba talaga ang mga nangyayari? Ito ba talaga yung mga bagay na pinagtitiisan mo sa buhay mo now? And you have to accept na hindi mo na ito mababago. This is the reality of this job. This is the atmosphere and community na meron ang lugar na ito at kailangan mo nang maging malaya and find something else better, kung ano yung better things or better places na mas higit pa sa kung nasaan ka ngayon. Nakita ko yan from you. Ano? The 8 of Pentacles being clarified by the 3 of Pentacles. Yes, about talaga to sa mga tao sa paligid mo. Your co-workers, your boss, mga taong katrabaho mo sa isang community, tagang nangangailangan ng sama-sama at group work, group effort, and you feel like parang feeling mo you are not valued, you are not heard enough, and feeling mo dinedemean ka masyado o minamaliit, inaalipusta ka, o parang there's this parang unfair and unbalanced power dynamics. So parang may isa nag-feeling mataas, yung isa nag-feeling anak na may-ari, yung isa nag-feeling na siya yung boss, yung isa walang pakialam, yung isa puro chismis ang alam. Ikaw gusto mo lang naman magtrabaho doon at gawin lang yung makakaya mo. And now, gusto mo na talaga actionan ito. Gusto mo na magkaroon ng pagbabago because nakita ko yung belt ni Magician. Magician's belt is all about change. Gusto mo na mag-change yung routine na paulit-ulit na nangyayari. And you don't want this to you don't want to live on this kind of job for a very long time. Ngayon, itong mga taong to na very toxic, very nagpapahirap sa'yo, ang talagang nakaka-apekto sa trabaho mo. At this moment, ramdam ko nakaka-apekto na rin siya sa performance mo. Ano? So in the area of what you want, you have the Lover's card. Ngayon, parang gusto mo na magkaroon ng choice. Aquarius, meron ka ng piniling desisyon. Because the Lover's card is not just about romantic love, Aquarius. Hindi ko naramdaman yung romance sa card na ito. I'm hearing and I'm feeling this is a card of choice. Because that is really the meaning of this card. Yung parang mga bagay, tao, sitwasyon, pangarap na pinipili mo.
ay this is a conscious decision in your part na parang ito yung bukal sa puso mo. Okay, finally, tapos na, ito na. Gusto ko nang habulin yung mga bagay na for me. Hindi na swak eh. Naramdaman ko eh. Especially sa trabaho na ito na parang hindi na okay eh. Kahit anong ayos ko, kahit anong tiyaga ko, kahit anong open-minded ko sa sitwasyon na ito, parang ang hirap na niyang tansyahin. Ang hirap na niyang ikip pa na maayos na hindi na ako naapektuhan. Ngayon, parang gusto mo nang hanapin yung for you, but at the same time, nararamdaman ko tong cloud sa puso at isip mo, hindi mo alam kung paano magsisimula, saan, kailan, paano ko aalis dito, paano ko to iiwanan nang hindi ako for some sa inyo, I'm hearing there's still a existing contracts na kailangan pa i-fulfill o may mga utang ka pa dyan, either sa coworkers mo o sa boss mo, supervisor mo na kailangan mo munang tapusin para makalipat ka na. So, may transition dito pero hindi pa nagaganap because ang dami pang issues na kailangan i-solve o mga bagay na kailangan mo nang tapusin before you can transfer. But for some, I'm hearing talaga you are now choosing something over the job or over the endeavor ngayon na talagang feeling mo wala na, tapos na. And you're now finding that answer. Communication din ito eh. Parang merong taong ayaw kang kausapin o ikaw mismo ayaw makipag-usap para malinawan ka na o para maayos mo na. Parang kailangan lang daw talaga ngayon ng communication, and very, very clouded yung communication this time. Parang ang daming eche-bureche, and daming mamaya na lang, sige mamaya na lang asikasuhin. Pero parang lagi kang nade-delay o lagi kang pinapaliban, lagi kang ini-schedule for a next day, next week, hanggang sa hindi na naaasikaso. That's what I'm hearing. So ngayon kailangan talaga magkaroon ng concrete action in order for you to have a better decision, a better choice para sa mga bagay na gusto mo. But for now, nararamdaman ko, kailangan malinaw daw na komunikasyon. Baka kailangan kausapin mo muna yung HR, supervisor, your coworkers, para alam mo yung babalansehin mo, okay? The Lover's card's being clarified by the Ace of Pentacles. Now, you are on the path of really finding a better opportunity. Nag-iisip-isip ka na ngayon with the Lovers here and the Ace of Pentacles here. Naghahanap ka na ng malilipatan o mga bagong magandang trabaho na may okay ang sweldo, na legit yung mga pagkakakitaan, taliwas dun sa mga iiwanan mo ngayon. Ngayon talaga nakita ko na you're after a better life, a better opportunity, a better job na hindi mo napagdaanan yung pinagdaanan mo sa nakaraang trabaho. And ngayon, I'm hearing na may darating sa'yo. Especially at the end of the month, you're landing on a better job, a better opportunity. May darating sa buhay mo na mas maganda at higit pa dito sa iiwanan mo, okay? Nakita ko rin dito na yung pupuntahan mo ay yung bagay na mas better ang trabaho, mas better ang sweldo, at mas papahalagahan ka, especially here with the Ace of Pentacles. You are being valued na this time. Parang worthy ka of an employee. Parang doon maayos ang trato sa lahat, and you are being may importance sa'yo at ganun ka rin sa kanila. Ngayon, para makakahanap ka ng something na swak para sa'yo, okay? In the area of what you need, kailangan mo the Sun card, freedom. Like I said here, freedom. Because the Sun card, bukod sa kaligayahan, happiness, finding your ultimate joy, it's also about you getting out there, being free, choosing what you want, choosing your own happiness, and fighting for it. And parang walang kahit sino naman dapat pumigil sa'yo na habulin, hanapin, at talagang hawakan at panghawakan at yakapin yung mga bagay na alam mong magiging maligaya ka and kaakibat no ng kalayaan. So ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, be free. Be free to choose. Free yourself from the pain. Free yourself from this toxic group na talaga nagpapahirap sa'yo. Ngayon, habulin mo yung isang trabaho, isang endeavor o kahit negosyo kung gusto mo magnegosyo na talaga namang doon ka magiging malaya at masaya at walang pumipigil sa'yo, walang yumuyurak sa'yo, walang umaapak sa'yo, okay? The Sun card's being clarified by the Tower card. Yes, kailangan daw talaga magbago to, Aquarius, this time around. Kailangan may magbago na sa buhay mo o sa trabaho na ito. Kailangan talaga mag-change ka na. Because Tower card is a quick change. Parang ito ay divinely orchestrated. Tinan mo, si God nasa taas. Siya yung nagbato ng lightning sa tower at yung tower na yun ay guguho. Ibig sabihin, mayroong mga bagay na kailangan na matapos, especially sa trabaho na ito. Parang kailangan mo na talagang lumipat, and then ito yung confirmation from you by your spirit guides telling you na okay, the change is welcome, the change na inaasam-asam mo, yung change na hinahangad-hangad mo this time around ay orchestrated din by God. Ibig sabihin, nakaplano ito ay divinely orchestrated para sa'yo.
ang sinasabi ng spirit guides mo na okay, yung plano mo na lumipat at magbago, plano din yan ng spirit guides mo para sa'yo, no? Yung higher self. Ibig sabihin, ito ay nakatadhana, kaya huwag ka matakot sa mga pagbabago. Dapat itong maganap this time around para mahanap mo na yung freedom mo, kalayaan mo na para talaga sa'yo. Okay, Aquarius? Huwag ka matakot sa changes because that will lead you to your own happiness. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Cups here. Queen of Cups ngayon talaga pinanghawakan mo yung puso mo. Masyado ka na nasaktan, parang sobra na, parang pagod na pagod ka na. You've done everything to fix things, to change things, to modify things, pero parang walang nangyayari. And then nakita ko talaga dito, pagod na pagod ka na and you're very, very lonely, very, very sad. Dahil parang na-disappoint ka, dahil parang walang action na naganap and feel like ang only option mo ay umalis o maghanap na ng bago. At nangihinayang ka kasi parang ang dami mo na rin nalaan doon na oras, effort, tenure, and you feel like napamahal na rin sa'yo yung job at saka nakasanayan mo na rin yung day-to-day basis ng trabaho na yan. Pero ngayon nakita ko, you just want to be happy. Hinahanap mo yung purpose mo din. Hinahanap mo yung para sa'yo na swak ka at yung magiging maligaya ka. Ayaw mo na mag-compromise. Ayaw mo na parang everyday is a struggle sa trabaho. Gusto mo na maging masaya. Yung peaceful lang, yung magaan lang yung transition at magaan lang everyday. Mahirap na nga kumita ng pera pero pati ba naman yung mga factors sa loob ng trabaho ay mahirap pa rin, di ba? So, this time around, gusto mo maghanap ng talaga magpapasaya sa puso mo, yung tahimik, peaceful, loving, at saka talaga namang hindi maapektuhan ng mental health mo. Okay, the Queen of Cups being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, it's all about your independence. Like I've said kanina, may nabanggit ako, someone here ay aalis sa trabaho because gusto na niyang magnegosyo ng solo. Parang ngayon, gusto ko na magtayo ng sarili mong pagkakakitaan, pwedeng tindahan, o kaya karinderya, o kaya sarili mo din na mga negosyo here and there na hindi ka na magiging employee ng isang kumpanya. Ngayon nakita ko na ilalaan mo ang buong puso mo sa trabahong ito o sa paghahanap ng mga bagay na independent ka, na financial freedom mo, na parang hindi ka na aasa o hindi ka na magpapakasaklob sa isang powerful authority na sa kanya nakasalalay ang kaperahan mo. Ngayon parang ikaw na mismo ang hawak sa sarili mong kaperahan. Ikaw ang magiging boss ng sarili mong negosyo o sarili mong endeavor. Kaya ngayon talaga buong puso ay masaya ka because now you're free, and finding that freedom is something na talagang adventure ito for you, Aquarius. Hindi to madali, hindi to mabilis. This is something na talagang kailangan mo paglaanan ng iyong buong puso because you're after that freedom. Okay? In the area of your near future, you have the Moon card here. Nakita ko in the near future sa pursuit mo ng pagbabago because you're now entering a transition. Nakita ko dito na there will be a time na questionin mo yung goal o questionin mo yung journey. Parang ang hirap-hirap ng pagbabago na ito. Alam ko ito yung gusto ko pero napapagod na ako. Ano gagawin ko? Ganyan. God, ito ba talaga yung para sa akin? Is this really what I want then? Okay ba yung pupuntahan ko doon? Nahihirapan ka mag-adjust o kaya namimiss mo yung mga taong mahal mo sa buhay because ang layo ng ginawa mo o kaya the change also nagpapahirap sa'yo yung transition sa adjustment. Parang nahihirapan ka mag-adjust sa bago mong pupuntahan kaya parang complicated yung feelings mo, no? Conflicted yung feelings mo from ito ba talaga okay o tama ba na iniwan ko yun o dapat ba akong bumalik doon? Parang meron mga tug of war sa puso mo, Aquarius, because you have a lot of questions. Kasi nakita ko dito na hanggang sa near future, nasa transition ka pa rin. Yung parang nahihirapan ka mag-settle because I don't know why, maybe because meron kang expectations of a certain plan. Parang okay, ito yung plano ko, ito yung gagawin ko by at the end of this month, siguro naman makakapag-adjust na ako, marami na akong friends sa work, mabait sa akin yung boss ko, madali lang yung trabaho ko, upo ako sa magandang cubicle, ganyan, maayos yung setting, mabilis yung transportation, madali, hindi ako traffic. So meron kang sinet na standard and plan, na vision mo na yan sa life mo. So, pagdating sa near future, nakita ko na parang hindi naman lahat ng na-envision mo ay yun talaga yung lalatag sa mangyayari, diba? It's always God's plan na yun yung plan niya yun yung matutupad, hindi yung plano mo, hindi yung na-vision mo. So, make sure na kung yung plano mo at yung plano ni God ay hindi tugma, hindi kaparehong-kapareho, wag mo daw pagodahan yung faith mo, wag mong pagodahan yung journey, wag mong pagodahan din yung sarili mo. Okay? You're in this transition pa rin. Daanan mo pa rin yung mahirap because 'di ba, pag umalis ka sa isang trabaho at naghanap ka ng bago, nakita ko na you're starting over ulit 'di ba? Parang back to zero. And then you're climbing again the top of the ladder. At sa pag-akyat mo ng ladder na 'yan, syempre nakikita mo pa rin yung hirap, yung pagod, yung dedication. Kailangan mo pa rin i-rebuild yung reputation mo on this new job.
So, kailangan mo ipamalas yung galing mo, ipamalas yung parang effort and also yung kaseryosohan mo sa bagong trabaho na yan. Parang kailangan mo i-rebuild ulit yung name mo sa bagong trabaho na yan. So, daanan mo lang, lagpasan mo. The best warrior comes on top with bruises and with galos, pero talagang kayang-kaya niya, di ba? That's the best warrior. And you need to be the best warrior in this endeavor, Aquarius. Kakayanin mo to. And the sun will come out soon enough para sa'yo, especially here with the sun in the area of what you need. Kaya think positively, Aquarius. Kakayanin mo to, magagawa mo to, at malalagpasan mo to. Have faith and keep going because this is the journey para sa'yo, okay? The moon card is being clarified by the Four of Cups. Yes, may mga bagay ka na iisipin na ito ba yung gusto ko talaga, may hinahanap pa ako, hindi ka kontento, disappointed ka, hindi ito yung pinangarap ko, hindi ito yung plano ko, ganyan. So, alam mo ba, sa kaakibat ni Four of Cups is a card of gratitude. Parang sinasabi ni God, kung hindi ko pa binibigay sa iyo at this moment, yung pangarap mo, yung goal mo, yung hiniling mo, ay huwag ka namang magiging parang ayaw mo na, ayoko na yan. Magiging parang spoiled kid ka, ganun, Aquarius. Make sure that you are grateful, you are thankful for every small or big na blessing na binibigay sa iyo ni God. Para pag si God, love niya yung mga taong grateful. Love niya yung mga taong thankful sa binibigay niya. Medyo maliit o malaki, dapat ganun ka, grateful ka. So that ipagkaloob talaga niya sa iyo yung fourth cup. Ayan, dala-dala ng angel. Ipinagkaloob na niya because alam ni God na yun yung kailangan mo at the right time. So, this is a confirmation for you, Aquarius. The right things na missing sa buhay mo na hinahanap mo, darating yan at the right time whenever you need it, okay? At the moment na you need it, ipagkakaloob sa iyo yan. So ngayon, yung mga questions mo, yung mga kailan, paano, ano gagawin ko, is this the right path, ito ba yung gagawin ko, the answers will come to you at the right time, okay? Ngayon, daanan mo, ipatunayan mo lalo that you are a worker, that you are a doer, na kayang-kaya mo siyang i-accomplish, kayang-kaya mo siyang gawin. Especially in the near future, na talagang bubuin mo pa ulit yung tower mo. Di ba, binaba ni God yung tower eh. Binago niya ulit yung buhay mo eh. Change niya yung para sa'yo yung trabaho mo. And nag-transfer ka, hinarap mo ulit yung bagong career for you. So, binibuild mo ulit yung tower mo. At ito yun, building their tower, building your reputation, building your position sa trabaho na yan, building your name. Kaya kailangan pagtiyagaan mo daw. And also, continue ka lang sa path. Huwag kang mag-quit agad-agad. Prove to God, prove to the universe that you deserve this job, that you deserve this position. Okay? Be the doer of your life this time. In the area of challenge this month, Aquarius of the King of Cups, challenge sa'yo yung parang keep yourself calm. Calm, quiet, serene, tranquility, peaceful, huminga ka na maraming beses, huwag kang papatol sa gulo, huwag kang basta-basta magsasalita kapag uminit ang ulo mo. Watch your mouth, Aquarius, okay? Watch your actions. Baka mamaya sobrang emotional mo, makagawa ka at makapagsalita ka ng mga bagay na hindi mo minimin o hindi mo pinag-isipan. So make sure na pairalin ng isip more than your emotions. Si King of Cups kasi, siya yung king of emotions. Emotionally matured siya. So, kahit anong gulo ng paligid niya, siya mismo hindi siya agad iimik, hindi siya agad magsasalita o kikilos based on his emotion. Siya mag-iisip muna siya at pag-aaralan niya muna kung ano yung tamang hakbang, tamang kasabihin. At ganoon ang challenge sa'yo this time. Yung bugso ng damdamin, Aquarius, especially nasa transition ka ngayon, kailangan hindi ka magsasalita o kikilos based lang sa emotion. Always use your kokote, use your knowledge, and use your intelligente this time. Be logical, okay? The King of Cups being clarified by the World card, yes. Ngayon, may mga bagay na magkatapos. May mga bagay na isasara ka, especially pag umalis ka sa trabahong ito at lumipat ka na sa mga bagay na gusto mong piliin so that you can chase your own happiness and freedom. Nakita ko dito na yes, you're ending a cycle. Tinakpan ko lang si Ate Girl kasi revealing siya. Pero at the same process, you are now entering a new portal. Bagong mundo, the world, sinara mo na yon, papasok ka na sa bagong mundo kasi may inalisan ka. At ito yung transition mode talaga to. Adjustment period ito para sa'yo. Kaya kailangan kalmado ka lang, patient ka, and wala dapat triggering factor na magpapainit sa ulo mo, especially kapag naiinip ka o naatat ka sa development. Make sure na kalmahin mo ang iyong puso at panghawakan mo ang iyong damdamin and always use your head, okay? In the area of your fortune this month, you have the Seven of Pentacles. Now, nakita ko, na-realize mo na kung ano yung mga bagay na worth it pa ba to? Ito pinaghirapan ko to, tong job na to. Meron ba akong papipiga dito? Ngayon parang na-realize mo na mali yung pinaglalaanan mo ng effort o mali yung bagay na binibigyan mo ng, pinagbubuhusan mo ng maraming oras, atensyon at pagod. Ngayon, parang ine-evaluate mo na
kung saan ka dapat nagbibigay ng kalakasan, saan ka nagbibigay ng pera, ano yung mga bagay na dapat mong pag-focusan. Ngayon parang systematize ka na. Systematic na yung approach mo sa maraming bagay. Ngayon, ito na yung uunahin ko, ito na yung hindi. Ngayon, para naintindihan mo na yung mga bagay na mahalaga at ano yung hindi. At yun na lang yung a-actionan mo. Ayaw mo na maghintay for something na may delay. Ayaw mo na magsayang ng oras sa mga bagay na walang magandang dulot. I'm hearing ito yung mga pangarap na hindi natupad, mga bagay na parang ngayon na-realize mo na, especially in the area of fortune na, okay, it's time for me to let go of these things and move forward sa mas kapaki-pakinabang na bagay. Seven of Pentacles being clarified by the Page of Pentacles. Yes, once na iniwanan mo na tong mga bagay na parang, tinan mo, nakatingin siya doon at malungkot siya kasi parang hindi niya inasahan na yun ang mangyayari sa mga bunga ng pinagtrabahuhan niya. And then ngayon, pagpasok ni Page of Pentacles, mag-focus ka na daw sa bago. Tinan mo siya, nakatingin siya sa bagong pentacle at masayang-masaya siya and in love siya sa pentacle na yun. Parang na-trance na siya, parang na-hypnotize na siya nung pentacle na yun. Ibig sabihin, yun yung apple of the eye mo ngayon. Ibig sabihin, magla-land ka sa bagong job, bagong opportunity na talagang mamahalin mo, swak na swak ka dyan, maligaya ka, and i-value mo siya, igagawin mo siyang top priority mo, and then you will do everything para pag-aralan siya, buhisiin siya, ibigay lahat ng effort para makabisa mo o kaya maging expert ka sa bagay na ito so that mapamalas mo yung skills mo at mapasayo talaga yung magandang posisyon na yan. So ngayon, may iwanan ka at magkakaroon ka ng bagong papasok sa buhay mo na talaga namang magiging maligaya ka and magiging fruitful ang bagay na ito. Okay, Aquarius, napakaganda. Congratulations. In the area of your divine advice, you have the Five of Wands. Sa mga gulo-gulo daw, sa mga conflict, awayan, kahit sa trabaho o negosyo, mga di pagkakaunawaan, make sure daw na huwag ka na mag-engage, huwag ka nang sumagot, o huwag ka nang pumasok pa sa drama na yon. Always be professional daw. And also, piliin mo talaga yung sasabihin mo at yung i-action mo. Matuto ka rin daw sa mga conflict na ito, sa mga diskurso, sa mga pagkatalo, sa mga ginawa nila at ginawa mo din. Para meron ka daw lesson na makukuha sa kanila and then i-apply mo yun sa sarili mo so that you can be a better person, Aquarius. And you can be a polished Aquarius kung saan magiging mas maganda yung experiences mo and moving forward, marami ka natutunan, marami ka mga may iaambag doon sa mga bago mong gagawin na natutunan mo sa mga gulong na ito. I'm also seeing here na wag mo rin daw dibdibin yung mga nangyari na mga away o mga conflict o gitgitan of friction because parang gawin mo na daw walang personalan, trabaho lang, parang ganyan. So make sure na i-attach mo yung emosyon mo sa mga bagay na gulo na ito, okay? Sa mga naging mga away o conflict o drama. The Five of Wands being clarified by the Judgment card. Yes, magising. Nagising ka talaga na parang, okay, hindi ko pala dapat pahalagahan yung mga away na yan, yung mga gulo na yan, yung mga dakdakan na yan. Parang na-realize mo, trabaho lang talaga. Hindi ako dapat problema dito. Okay na ako, maka-move on ako. Nagising ka na parang you don't want to deal with this anymore. Na-realize mo na yung mga lesson na dapat mong matutunan. And then you're gonna walk away and choose yourself and detach from these people. Okay, Aquarius? Yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, just have additional messages from the divine. Ano yung mga karagdagang mensahe na gusto nilang malaman mo this month? First, you have Feather. Someone you know is undependable and insincere. O may makilala ka daw na hindi mapagkakatiwalaan at hindi maaasahan. Okay? Siguro ito yung mga yon. Yung mga pag-aaway, pagkatalo at nagising ka na hindi talaga sila maaasahan, hindi sila mapagkakatiwalaan. Kaya may pag-action from your part na iwan na sila at nagising ka na sa circle na kinabibilangan mo. Another message, Sun, happiness and well-being. Lumabas din siya. Sun, happiness daw. May happiness and well-being para sa'yo. Another message, flowers, happiness. Dalawang beses lumabas yung happiness for you. Kaya talaga yung transition mo from living this job at maghahanap ka ng bago, talagang papunta ka sa complete happiness mo, Aquarius. Another message, you have fair man, dealings or relationship with a man with blonde, gray, or white hair. O baka matanda ito o mistizong tao sa buhay mo na kailangan mo pagtuunan ng pansin. Kilala mo siguro to, Aquarius, na kailangan mo ayusin ang relasyon mo sa kanya o may issue sa kanya na kailangan mo nang harapin this time. Another message of elephant, a long journey. Talaga, a long journey to, pagbabago, bagong trabaho, bagong pupuntahan. Either physical or mental will leave you wiser at the end. Ano pa sabi ko sa'yo? Magiging mas matalino ka, magiging mas wiser ka at alam mo nang dapat mong gawin, especially here sa mga pinagdaanan mo in the past. Wow. Hanap pa tayo ng additional message mula sa Divine. You have
Grasshopper, situations in the balance that require careful handling. So, itong transition mo na to sa mga sitwasyon, kailangan daw dahan-dahan ka lang, maging mabusisi ka at huwag ka magmamadali. No rush decisions. Okay, Aquarius. Another message you have, lightning, control your anger. Oh, yes, control your anger or you will be sorry. Oh, like I said kanina, panghawakan mo yung emosyon mo. Bite your tongue. Pantayan mo ang iyong sinasabi at ang iyong action, okay? Another message, peacock, beware of great pride. O, huwag masyadong ma-ego. Another message, not unsuccessful plans. So, may mga plano ka daw na hindi nagtugma, especially here in the past. May mga pangarap ka na hindi natupad. Kaya dito talaga with the Seven of Pentacles, kalungkutan in your part na parang yung pinagtrabahuhan mo, pinagsumikapan mo, wala nangyari. So, unsuccessful plan talaga dati yun. Pero ngayon, you're transitioning na in a better job, on a better future. Okay? Another message you have, bat. Take care, enemies are working against you. So, may mga kaaway ka daw. May mga tao daw talaga na working against you na hindi gusto yung kaligayahan mo, hindi after your betterment at pumipigil sa'yo. So, make sure na kilalanin mo sila o kaya iwasan mo sila totally para bumalik sa sarili mo yung energy of money, energy of prosperity, and energy of manifestation and abundance. Okay? In the area of your outcome, ito napakaganda. Ace of Cups, yes. Confirmation, Aquarius. New job, papasok ka sa bagong trabaho na magiging masaya ka because overflowing yung emotion mo eh. Yes, nasa adjustment period ka na bagong trabaho, bagong pakikisama, bagong routine, bagong batas sa trabaho na yun, new environment, probably kahit yung pagko-commute, bago din sweldo. So, bagong mga bagay na kailangan mong aralin mabuti. So, ngayon, sinasabi ng spirit guides mo na halo-halo ang emosyon. Pero nakikita ko dito na magiging masaya ka talaga outcome mo. So, nakikita ko dito na daanan mo lang yung transition, yung mga bagay na kailangan mong asikasuhin, pag-a-adjust. Okay lang yun because parte yun ng paglipat sa mga bagay na bago, diba? So, nakikita ko na you're gonna settle and you'll be very, very happy. This new job is God's gift para sa'yo. Dito ka talaga niya dadalhin because ito talaga yung nakatadhana mong puntahan. Kaya huwag ka nang mangamba, huwag ka matakot. This is the change that you want sa buhay mo at talaga namang magiging maligaya ka dito, okay? Ace of Cups being clarified by the Hanged Man, yes. Tapos na yung pagkitiis sa isang bagay, hindi ka na magpapakamartir para sa mga tao. Takpan ko lang siya ha. Hindi ka na parang feeling mo kailangan laging makipag-compromise o parang feeling mo kailangan laging nasa baba ka. Ngayon parang wala nang ganun. Wala nang pagko-compromise now. Yung blessing na darating, ito yung titigil o pipigil sa mga bagay na nade-delay dati. Kung dati parang ang bagal-bagal, may gagawin ka pero ang bagal ang resulta, ang bagal ang development. Ngayon, sa pagpasok ng bagong simulang ito, there will be no delays, there will be no hardship, there will be no hardships, there will be no na parang kailangan mong laging nakabitin ka na parang hindi mo alam gagawin. No. Ngayon, para lahat ay sigurado, lahat ay okay, and everything is running smoothly para sa iyo, Aquarius. Wow! Aquarius, that is your June 2025 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.